Ayun, magandang umaga, my dear brothers and sisters. Kumusta po kayo? And hope po habang nakikinig po tayo po ay nagpapahinga, no, sa presence ng ating Diyos. Hindi mabig sabihin po na pupunta tayo sa presence niya, but the feeling that we have, no, na at peace tayo sa ngayon. And we feel His love. Maramdaman natin yung kanyang pagmamahal. Maramdaman natin yung kapahingahan habang tayo nakikinig. At ako po ay nagbibigay ng aking insights, kaalaman regarding po sa ating pag-aralan ngayong araw na ito. Aking ibabahagi na ating makikita sa Psalm chapter 1 and chapter 23 verses 26 to 28 and 46. Dito po sa Come Follow Me na manual natin sa August 17 hanggang August 23. I have trusted in the Lord. So dito po ang kabanatang ito sa Psalms na nagpapakita ng damdamin ng mga taong nananalig sa Diyos. Na tayo po lahat ay nananalig sa Kanya. May mga pagkakataon naman na yung ating pananalig is natitest, no? Na sinusubok yung ating pananalig. At minsan yung mga pagsubok na yon ay mabigat para sa ating dadalhin o sa atin bilang tao na ating dinadala. At minsan sumusuko tayo. We surrender. Pero yung pagsuko natin, kailangan na susuko tayo sa Diyos. Yung bang, I surrender, but to surrender lang ako sa iyo, God. Not to the problems, not sa mga challenges and temptation. Sa iyo lang ako sumusuko. At doon natin makikita ang kamay ng Diyos noon na siyang magliligtas sa atin sa mga pagsubok, sa mga challenges, sa mga temptation na dinadaanan at hinaharap natin. Hindi tinatago o hindi tinago ng mga sumulat ang kanilang takot, kalungkutan, pag-alala at mga pagsubok. Sa halip, ibinuhos nila ang lahat ng ito sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at awit. Bagamat normal ang makaranas ng fear at anxiety, ipinapakita ng Psalms na may mas malaking pinanggagalingan ng kapayapaan. Ang pagtitiwala sa Panginoon. Sa bawat kabanata, paulit-ulit nating makikita na ang Diyos ay ating shepherd, refuge, strength, protector at deliverer. Himayin po natin, no? Habang nagbabahagi ako, makita nyo yung pagbabasa ko medyo nagsastop konti kasi may pumapasok sa isip ko na mga worries ba? Ay may gagawin pa akong ganito. Kamusta na kaya yung yung kuryente namin? So, in life, we need to focus. Kasi pag mawala yung focus natin, hindi tayo makapag-perform ng mabuti. Hindi natin magawa yung ating trabaho ng mabuti, di po ba? Like for example, habang gumagawa ako nito, mayroon akong na-learn na pag mawala ka konti sa focus, hindi na ako makapag-share. Sa buhay natin, maraming tayong mga suliranin, as we mentioned. May mga anxiety tayo, may fear, may takot tayo. Actually, yung fear is kung titingnan natin yung takot, ito ay result ng mga bagay na hindi natin nakikita, hindi pa nangyayari, at nakakaramdam na tayo ng worries. Worries turn into fear, no? Pero hindi naman sila nag-i-exist yung takot sa mga aswang at sa mga ganyan. Even though the bad spirit, no, even Jesus Christ mentioned it in the Old and the New Testament, no. Sa scripture it mentioned the Old and the New Testament. Jesus Christ may karanasan sa mga bad spirit, but it doesn't mean na matatalo tayo ng mga ganun. So, ibig sabihin, fear is knowing the unknown, yung mga hindi totoo at hindi pa nangyayari. Ang mangyayari, pero yung ating pagtitiwala sa Diyos, yun yung pinakamabisa. Yun yung pinakamalakas, no? We experience anxiety in our life. Ako na-experience ko yan back in 2021. Even to date, no? Na may mga karanasan akong tungkol dyan. But it doesn't mean na hindi tayo magiging malakas. Sabi nga, human as we are, yung katawan natin is katawan ng tao. Hindi tayo perpekto. Nagkakasakit tayo. So, ang pinakaano dito is yung acceptance. We accept na yung katawan natin
is yung katawan natin is vulnerable. Ibig sabihin magkakasakit tayo, 'di ba? Pag may mga viruses, malatnan kita, or ano ba yung latnan, yung bang contagious na maapektuhan tayo or ma-infect tayo. Kasi human as we are. No, pag natanggapin natin 'yon, mas madali tayong maging kalmado. Mas madaling maging magaan yung ating pag-iisip, 'di ba? So ipinapakita ng Psalms na may mas dakilang pinanggagalingan ang kapayapaan. Dito makita natin yung kapayapaan ng galing sa Diyos. Sa araw na ito, pagpunta ko sa school, busy ako sa trabaho, honestly, hindi ko masyadong naisip si Jesus Christ. Kasi nagtuturo ako eh. But I can do better. I can share to my students kahit na glimpse lang about scriptural verse. Kahit na hindi ko sinasabi in the scriptures, or if I have the strength, pwede kong sabihin sa kanya in the scriptures, mababasa natin, di ba, mga students. So, we can share spiritual things even sa mga temporal things na ginagawa natin. Kaya sabi nga sa Doctrine and Covenants, all things are spiritual. Sa bawat kabanata, paulit-ulit nating makikita na ang Diyos ay ating shepherd. Siya ang ating tagapagligtas. Siya yung ating manunubos. Siya yung ating refuge, strength, protector, at deliverer. So dito natin marirealize, my dear brothers and sisters, na wala nang ibang way kundi siya lang. He is the truth, the life, and the way. No? Only Jesus Christ. Kasi pag titingnan natin, napaka-perfect ng life niya, even in his imperfect world. And dito tayo, sa kanya tayo humuhugot ng strength. Siya yung ating taga-protekta. At siya yung nagdi-deliver sa atin. Yung perception kasi ng deliverer, parang deliver on peace. When we talk about deliver, ang meaning niya, kasi pag sinabing deliver, ano yung deliver tayo sa kasamaan? A deliver is someone or something that brings goods like mail or packages, or a person who serves others from danger, who saves others, no? Who saves others from danger, pain, or bad situation. So pag sinabing deliverer is savior, no? Deliver us from evil. Pag sinabing deliverer, dalawang meaning yun eh. Yung nagdi-deliver, pangalawa, a person who saves. Kaya pag sinabing sa prayer ba na naganing nalipatan ko na yung prayer eh. Ano pa? Prayer may sinabi nun eh. Ayan, search natin. Kaya wala ang lumabas Our Heavenly Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. And deliver us, ano ba yun? But deliver us from, ganun eh, sa huli, di ba? But deliver us from evil. Pag nababasa natin ganun, pero sabi natin, teka, i-deliver ako ng Panginoon sa evil. Ibig sabihin nun, siya yung magdadala sa akin sa evil. Kasi sinabi sa uli, di ba? But deliver us from evil. Types of prayer. Catholic. Ayan. Lord's Prayer. Okay, tawag doon Lord's Prayer. Gusto ko malaman kasi Lord's Prayer in King James. Tingnan natin. Okay. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Yung pagkaintindi natin noon dito is, but deliver us from evil. Yung pang, pero, ibigay mo kami sa evil. Pero hindi ganun. Pag sinabi natin deliver, dito sa dictionary,
Dalawa, yung nagdi-deliver, nagdadala ng pagkain, email, no, packages. Yung pangalawa, a person who saves others from danger, pain, or situation. So, pag sinabi nating deliver, a meaning nun, but saves us from evil. In modern language, hindi yung deliver na bibigay, but saves us from evil. Kami yung iligtas sa kasamaan. Gets na natin, no? So, mayroon tayong natutunan ngayong araw na ito. So, pag sinabi nating ang ating Lord is our shepherd, refuge, strength, protector, at deliverer, hindi ibig sabihin nun na dinideliver niya tayo sa kasamaan, but our Savior. Shepherd, refuge, strength, protector, and Savior. Okay po. So, lalo na sa Psalm 23, gumamit si David ng mga larawan ng isang pastol na nag-aalaga sa kanyang mga tupa upang inarawan ang pagmamahal at pag-aaruga ni Jesus Christ, ang mabuting pastol. Tayo po ay inaalagaan ng ating Panginoon Kristo sa buhay natin. Ako sa pang-araw-araw, if wala yung atonement niya, hindi ako makaka-move on. Alam mo po, pinakamasarap na parte ng buhay, maliban sa pagkain, iba pang mga desire ng puso natin na magaganda at mabubuti, is yung makatulog tayo ng mahimbing. Di po ba? Yun yung para sa akin, yun yung, kaya mga anak ko, pag natutulog sila, hayaan mo. Kasi pag naranasan nyo yung anxiety, hindi ka makatulog eh. Gusto mong matulog, marami kang mga worries. Even pagtulog, worries mo, ano? Pero yung pinakamasarap, yung makakatulog ka, yung hangin, alam mo yun? Yung bang, hindi ka natulog dahil pagod na yung utak mo, natutulog ka kasi gustong-gusto mo matulog. And that's the blessing for me that God given me. Is yung pagtitiwala sa Kanya. Yung pag sinabi niyang, have faith in me. Magtiwala ka lang. When we say trust, yun yung binibigay mo sa Kanya yung worries mo. Yung bang, wala na akong ibang isipin. Ito po'y pinagkakatiwala ko na sa iyo, Diyos. O sa ating Diyos. Pinagkakatiwala na natin. Wala tayong ibang iniisip. Nasabi natin na, okay na. Like every night when I pray, sabi ko, God, I surrender everything sa iyo. Yung mga hindi ko nagawa ngayon, sinusurrender ko sa iyo na ngayong gabi ay matutulog akong mahimbing. Yung mga worries ko and everything, I give to you, God. At bukas, harapin natin ang panibagong yugto ng aking buhay. Another page ng aking life. Hindi po ba? That's how we trust God. Not only in words but in action. But doon makikita natin na hindi yung magiging posible pag hindi natin iniisip at nilalagay si Christ sa ating puso every day of our life. Di ba? Kasi lahat nga ng bagay is spiritual. So dito inaanyahan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Sa iba't ibang Psalms, makikita ang paanyayang magtiwala sa Panginoon. Lumapit sa Kanya sa oras ng pangangailangan. Huwag matakot. Maghintay ng may pananampalataya. Magtiwala tayo sa Kanya. Lumapit sa Kanya, huwag matakot at maghintay ng may pananampalataya. This is yung pinakahuli. Yung magtiwala, okay, check. Lumalapit tayo sa Kanya pag may problema tayo at masaya tayo, check. Huwag tayong natatakot, check yan. Pero yung pinakahuli, yung mag-antay, ito yung wala tayo. Kadalasan, o most of the time, yung pag-aantay is yung mga time na kailangan natin mag-antay. In days, months, years. Dito involve ang patience, yung attributes ng patience. Hindi sinabi ng Panginoon na mawawala ang lahat ng problema natin. Ngunit ipinangako niyang hindi niya tayo iiwan. No, hindi tayo iiwan ng Diyos. Andyan siya sa ating buhay at gagabayan niya tayo, no, sa mga pagsubok na dinadaanan natin. So sino ang Panginoon ayon sa Psalm? Si Jesus Christ, siya yung ating shepherd. Pag sinabi nating shepherd, tagabantay ng tupa, di ba? Nakaupo siya, meron siyang hawak na tungkod, either naglalakad or yun yung ginagamit niya, no, para nasawayin yung mga tupa or pagtanggol yung mga tupa. Kung si David pa, yung parang yung stone at yung parang, ano ba yun? Yung ginamit niya pagtalo kay Goliath, di ba? Shepherd is always magandang halimbawa kasi binabantayan niya tayo eh. Ayaw niya masaktan tayo. Pag may nawalang isa, iiwan niya yung 99 at hanapin niya yung isa at ilalagay niya sa kanang ulo
no, sa kanyang lieg, sa kanyang balikat, at uuwi siyang masaya. Kasi nahanap niya yung nawawalang tupa. Na ganun din tayo, marami tayong nawawala. Maraming nawawala sa atin. At hahanapin tayo ng Diyos at ibabalik. Because God also is our refuge. No? So si Jesus Christ ang ating refuge. Diyan tayo sa Kanya, kumukuha ng lakas. Kumukuha tayo ng kapahingahan. Pag something refuge, ano yun? Pag may bagyo, refugee tayo. Pupunta tayo sa isang shelter para na sa bagyo maligtas tayo. Kung may mga lindol man yan. So, pag may problema tayo, saan tayo pupunta? Saan tayo magre-refuge? Doon kay Jesus Christ. Hindi tayo pupunta sa mundo lamang. Unahan muna nating pumunta sa Kanya. Mauna tayong pumunta sa Kanya bago tayo pumunta sa ating mga kaibigan, sa ibang tao, o sa mundo itself. Now dito, si Jesus Christ yung ating strength. Sa Kanya tayo kumukuha ng lakas. Siya yung bato ng saligan natin. Siya yung ating shield. O sa ano pa, siya yung tagasangga, no, sa mga problema natin. Savior or deliverer. Helper, tumutulong sa atin. Defender. No? Siya yung nagdi-defend sa atin. Nagliligtas sa atin. So dito, hindi lang ito, maraming magagandang salita na pwede nating sabihin sa ating Panginoong Jesucristo na ipinapakita na ang Panginoon ay hindi malayo sa atin. Siya ay malapit, nagmamalasakit at handang tumulong. Diba? Napakaganda pong mensahe ang binibigay ng Diyos sa atin. Ano ang natanggap ng taong nagtitiwala sa Panginoon? Kapayapaan, lakas, proteksyon, gabay, pag-asa, kagalakan, at pagpapala. Ito yung mga bagay na matatanggap natin. So ang larawan ng mabuting pastol, makita natin sa Psalm chapter 23. Yung green pasture, sinasabi doon na spiritual na kapahingahan at pagpapakain. Pakainin tayo ng Diyos, pagpapahingin tayo ng Diyos. Di ba napakasarap po ng feeling at masaya sa pakiramdam na alam mo yung wala ka ng worries. Parang paraiso na to, yung green pastures eh. Nakaupo tayo sa luntian, sa ilalim ng puno, na lilim ng puno, may kinakain tayo, tapos masarap yung simoy ng hangin, di ba? Pag yung tag doon, dalanghapin, maganda sa lungs, and maaantok ka at makakatulog ka. At pagising mo, may mga butterfly, di ba? So that's green pastures for me. That spiritual blessing that God given me. Hindi lang po yun sa picture. Marami po mga green pasture. Hindi lang po natin napupuntahan at hindi lang po natin na-amaze. Bakit? Sobrang busy po tayo sa mundo kasi. Busy tayo sa mga ginawa ng tao. Hindi tayo busy sa ginawa ng Diyos. Di po ba? Either aminin mo natin sa hindi, that is reality. Naging busy po tayo sa mga gawa ng tao. Pero sa gawa ng Diyos, hindi natin na-appreciate. Na-appreciate natin yung bag, yung damit, yung sapatos, mga gamit. Gawa ng tao, gawa natin. Pero hindi natin na-appreciate yung gawa ng Diyos, yung kalikasan, mga puno, yung mga damo, yung hangin, yung lupa, no? Yung tubig. Hindi natin na-appreciate. Kaya maganda po na bigyan natin ng tuon, magpahinga po tayo, kumain po tayo ng kanyang salita. Ay ito po yung magagamit natin. Kung paano po tayo palakasin. No, sa pamamagitan yan, maging malakas tayo kasi magpapahinga tayo. Pagising natin, malakas ulit tayo. Magpapatuloy tayo sa ating journey. Yung still waters ay sinasabi ng kapayapaan at kapanatagan. Yung taong mapayapa, gustong-gusto natin yan eh. Gusto natin ng kapanatagan sa puso natin. Yung parang hindi tayo nakakaba. Yung bang yung heart natin relax lang, hindi yung napapalpitate tayo, nakakabahan tayo, natatakot tayo, lahat ng mga negative. So pag still waters, means to say kapayapaan at kapanatagan, no? God of staff, protection, disiplina at paggabay ng Panginoon. Protection kasi ito yung ginagamit niya para hampasin yung mga wolves na pumapasok, yung mga challenges, yung mga problema, yung temptation. Ito yung ginagamit ng ating Panginoon panghampas. Disiplina din sa atin kasi pwede tayong paluin eh. Pag may mga mali tayo, di ba? At paggabay ng Panginoon, ito yung ginagamit yung tool para nagabayan tayo. Di ba? Ito yung pinupush niya sa mga tupa
para para lumakad at hindi mawala o tawag doon, pumasok sa anong tawag doon, sa parang doon nilalagay yung mga tupa, no? So cup runneth over. Pag sinabi ng cup runneth over, masaganang pagpapala at biyaya na higit pa sa ating pangangailangan. Lahat ng ito ay nagtuturo kay Jesus Christ na patuloy na gumagabay sa kanyang mga alagad. My dear brothers and sisters, napakaganda po ng mga sinabi. If we look in the positive side of life, ito'y ating may experience sa buhay natin. Di ba? Parang i-visualize natin yung mga panahon na andun tayo nakaupo sa lilim ng punong kahoy, sa green grass. Maganda yung simoy ng hangin, hindi ganun kalamig, hindi ganun kainit, normal lang. Makapagpahinga tayo, safe tayo. Diba? May pagkain, may mga prutas. Diba? May tinapay na mainit. May gatas, tubig. So, this kind of feeling na nararamdaman natin, sa visualize natin, dito rin makikita na these are the important things in life na nare-regret natin or hindi natin nabibigyan ng pansin. Sabi nga ng Panginoon, be still and know that I am God. In Psalm chapter 46 verse 10, be still and know that I am God. Minsan ang pinakamagandang tugon sa ating mga alalahanin ay hindi ang pagmamadali, kundi pananatiling malapit sa Panginoon. Tulad sa akin ngayon, parang 11:09 na. Kailangan ko na magmadali kasi 11:30. Dapat matapos ko na to, ma-upload ko na, and then 12 makakapag-lunch, and then 12 before 12:30 nasa trabaho na ako. Pero minsan sa pagmamadali natin, nakakalimutan natin yung mga magandang bagay. Yung mag-isip tayo ng mga ganito dapat kong tapusin, matatapos ko na to. Relax lang, kapatid. Relax lang. Ang buhay, hindi natin mai-enjoy kung sobrang nagmamadali tayo kasi mapapagod tayo at hindi natin na-appreciate. Hindi na magsabihin na para tayong yung pagong na sobrang bagal naman. Kailangan natin mag-relax. Gawin natin dapat gawin, tapusin natin dapat tapusin sa isang araw. And also, huwag tayong magdagdag ng mga trabaho sa ating buhay. Kasi, di ba, kung mapapansin natin, dagdag tayo ng dagdag ng mga trabaho sa ating buhay, pero yung oras natin, hindi naman nadagdagan. Di ba? So, kailangan natin talagang pag-isipan, ano yung pinaka-importanting gawin ngayon? Ano yung mga importanteng gawin ngayon na makaka-apekto sa future? Hindi yung puro tayong dagdag hanggang makalimutan natin na nalalagay na natin yung first priority natin sa pinakahuli. Like for example, first priority temple, family, church, ganun. Ganun, And sobrang busy natin. Marami tayong dinadagdag ng mga trabaho sa buhay natin. Nakakalimutan natin, yung first priority, nasa baba na siya. Wala na siya sa taas. At later, ma-realize natin, bakit nagbabago yung buhay ko? Bakit hindi na tulad ng dati? Na masaya, masagana, may kapayapaan. Bakit ngayon parang sobrang marami akong ginagawa pero mabagal yung aking pagunlad? See? Dahil nga, business. Kailangan natin manginway, sabi nga ng Panginoon. No? Alamin natin kung ano yung mga pinaka-priority. Ano yung dapat kong gawin para na mas mahaba yung time ko pero hindi ako pagod na pagod. So my dear brothers and sisters, the only thing that we can do is to pray and to act sa ating prayer. No? Alam ko na mahal tayo ng Diyos. Alam ko na always siya nandyan gumagabay sa atin. Hindi man tayo perpekto. Marami tayong mga kakulangan sa buhay, sa ating sarili, sa pamilya natin, sa ibang tao at sa Diyos. Pero alam ko, we can figure it out. Masosolve din natin yan. Maayos din natin yan. No? At makakamtan natin ng tunay, kapahingahan, pagmamahal. And I leave this in the name of Jesus Christ. Amen.